Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Monday morning sa ating lahat. The topic that we're gonna learn today is what the Holy Bible says. Why do I still have the feeling to sin? Why do I still have the feeling to sin? Ito po ay isang napakalaking tanong even sa ating mga Christians. Hindi naman exempted ang lahat eh. Lahat tayo nagkakasala pa rin every once in a while, every day, every minute. Why do I still have the feeling to sin? Ito pong mga tanong na ito has been bombarded by many Christians, especially when you are a pastor, dealing, speaking, talking to many people. May mga tanong na, Pastor, I've been Christian for so many years, but why do I still have that feeling? Minsan alam ko ng mali, gagawin ko pa. At alam ko namang hindi gusto ni Lord, pero nangyayari pa rin, nagagawa ko pa rin, hindi ko mapaglabanan. Ito yung tanong na yan eh. Why do I still have the feeling to sin? Lahat tayo, walang exempted dyan, walang exemption. Sabi nga ng Bible, none is righteous. Walang perfect na hindi magkakasala. Bakit? Sa isip pa lang magkakasala ka na eh. Sa bibig nagkakasala ka na. What more kung nagmanifest pa ito sa actions natin, sa buhay natin. We are prone to sin. We prone to sin every once in a while. Pero ang tanong why do I still have the feeling to sin? The biblical foundation of what we're going to learn today will be coming from the book of Galatians. Galatians chapter 5 verse 16 to 17. Galatians 5:16 to 17. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Galatians 5:16 to 17, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. What a very powerful verse that will teach us today. Basahin natin sa Tagalog. Mas mararamdaman natin ito eh. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu. Ito yung catch dito. Ito yung mabigat dito na dapat natin maintindihan. At huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Lord, thank you for this wonderful day. Anoint me, use me as your footstool. In Jesus' name, Amen. Akala natin simple lang itong topic na ito. Mabigat itong topic na ito. But let me be used by the Holy Spirit to bring to the surface at madali nating maintindihan. Nagkakataon na hindi maintindihan ng marami na yung Espiritu daw is against the flesh. Yung flesh against the Spirit. Okay. The flesh, it is represented by soul. Ang kaluluwa natin, it consists of will, mind, and emotion. Ang katawan natin, walang kakayahan niya na magdesisyon ng sarili niya. Because our physical body is just a canister of our soul and our spirit. Para kayo nakakita ng isang manika, isang life-size na toy. Ganun lang ang katawan natin eh.
Okay? At ang katawan natin, it is driven, it is manipulated, manifested by our soul. Ang soul natin ang nagre-react. Ang soul natin ang may will. Ang soul natin ang may emotion. Kaya pag ang soul natin nalungkot, tinuutusan niya yung katawan natin na umiyak. Okay? Kasi ang ating body, 3. Okay? Ang katawan ng tao, 3. Okay? Spirit, soul, and body. Yung body, yung canister, ito yung physical body natin. Yung soul natin, nandyan ang emotion. Okay? At yung spirit, yun yung galing sa Panginoon Diyos. Nung hindi pa natin tinatanggap si Jesus Christ as our Lord and our Savior, wala pa tayong Holy Spirit. Yung Spirit ni Lord wala pa sa atin. Ang meron lang tayo, body at saka soul. May kaluluwa tayo. Ang tanong, our body has been controlled by our soul, not by the spirit. Kaya may mga taong magagalitin. Kasi yung mind, will, emotion, nasa soul yan. Yung emotion, no? Yung emotion, emotional na tao. No, yung masayahin, yung magagalitin, that is what a soul composed of. Kaya pag ang soul natin nagre-react, ang soul natin nagkakaroon ng response sa nakikita ng body, doon na sila. Inuutusan tayo ng soul. However, when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, yung Holy Spirit na buhay sa atin. Yun ang namatay sa atin because of our sins, yung Holy Spirit. Tandaan ninyo, si Eva at si Adan, ang sabi ni Lord sa kanila, pag kinain mo yung prutas na yan, if you eat that fruit of the tree of the knowledge and evil, mamamatay kayo. Mamamatay kayo. And nangyari talaga. They were dead. They die in their trespasses. Ano yung namatay? Hindi ba napansin ninyo, buhay pa rin sila? Ang namatay, yung spirit. Yung spirit ang namatay sa kanila. Totoong nangyari yun. Hindi natin pwedeng sabihin, buhay pa naman sila, hindi naman sila namatay. Nangyari, namatay sila. They were dead in their trespasses, yung spirit nila ang namatay. At dahil namatay yung spirit na yun, yun yung minana nating kasalanan. Kaya nung pinanganak tayo, patay ang Holy Spirit sa atin. Ang spirit natin patay. Ang pinanganak tayo, yung mind na, yung ating soul at saka yung physical body natin, yun ang buhay. Kaya mapapansin niyo, when we haven't yet wala pa tayong relationship kay Jesus Christ, may mga taong walang konsensya talaga. Wala silang patumangga. They don't care if they will hurt other people. They don't care if whatever they say can destroy, can kill other people. Bakit? Kasi nga yung spirit wala pa sa kanila. Ang nagko-control sa kanila, yung anger. Ang nagko-control sa kanila, yung bitterness, yung emotion, yung soul ang nagko-control sa kanila. However, when you accepted the Lord, nabuhay ang Spirit, yung Holy Spirit. Ang sabi ng Holy Spirit, I am in control. Kaya nga nung tinanggap natin si Jesus Christ, sabi natin, Lord, I surrender my life to you. Sinusurrender mo na sa Kanya. You are allowing the Spirit of the Lord to control over you. Kaya meron tayong fruit of the Spirit. Ano yung fruit of the Spirit na yon? Again, i-post natin dyan. Yung 9 fruit of the Holy Spirit. Kaya pag may Holy Spirit ka na, controlled ka na. May joy ka na. Meron ka ng control sa sarili mo because you have been submitted to the power of the Holy Spirit. Pero ang tanong ito pa rin Binibigyan ko lang kayo ng background, no? Kung ano ang meron tayo. Okay? Meron tayong Holy Spirit. Sabi dito, I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. When you placed your faith in Jesus Christ para mapatawad ang lahat ng kasalanan natin. When we placed our faith to Jesus Christ for us to be forgiven for all of our sins, ang tanong sa atin ito, were you filled with joy because of your new life in Him? Nung sinurrender natin ang buhay natin sa Panginoon Diyos, napuno ba tayo ng joy sa buhay natin kasi meron na tayong panibagong buhay? Yung bang mga ungodly things that you once did before, did they lose their attraction on you?
Yung bang mga ungodly things na ginagawa mo before bago ka tumanggap kay Jesus Christ, nawalan ka na ba ng appetite? Parang wala nang dating sa akin yung mga bagay na yan kasi I have a new life with Jesus Christ. Yan ang tanong sa atin eh. Were we filled with joy because of our new life in Him? Yung bang mga ungodly things na ginagawa natin dati, kapatid, is wala nang attraction sa'yo, hindi ka na na-attract? Naramdaman mo ba ito? Did you feel like you never wanted to sin again? O yan ang mga tanong sa atin, ha? Maybe you will say amen. Yes, Pastor, naramdaman ko yan. I've been there, done that. Nangyari sa atin yan eh. Yung fresh ka pa lang na tumanggap, yung katatanggap mo pa lang kay Lord, na-establish yung relationship mo kay Lord, parang ayoko na mag-yosi. May bagong buhay na ako eh. Ayoko nang sumama sa ganito, ayoko nang pumunta sa ganyan, ayoko nang i-entertain yung mga ganitong feelings sa buhay ko kasi I am renewed by the blood of Christ. At ang feeling mo parang ayoko na magkasala eh. Sometimes at the beginning of our relationship with Christ, sa pasimulaan ng ating relationship, yung bagong Christian, yung bagong tanggap tayo, we begin to feel as if we could conquer every evil desire. Ang nararamdaman natin ganito eh, parang kaya kong labanan lahat ng ito. Kasi I am a new creation, the old has gone, the new has come. Bagong tao na ako, hindi na ako magkakasala. As much as possible, I will get rid of these vices. Iiwasan ko na ito. Hindi ko na ito gagawin. Ayoko na magkasala kasi nilinis na ako ng Panginoon. Unfortunately, this is the reality. That feeling of invincibility, that feeling of courage does not last long. Aminin natin yan. Aminin natin lahat. Na nung tumanggap tayo kay Lord, yung first 3 months natin, wow, high na high ka sa spirit eh. Pero pagdating ng 4 months, pagdating ng 6 months, up to the extent, nag 1 year ka ng Christians, parang, wow, ang hirap pala. It did not last long. We already stumble badly. Bakit? Yung kaaway, matalino. Sabi nung devil, hindi kita matempt dito, padadalhan kita ng mga bagong temptations. Padadalhan kita ng mga bagong trials. New temptations, new trials. It will bring in the light of our weaknesses. Sang ka mahina, doon kanya titirahin. Saan ang weakness mo, doon kanya uumpisahan. It will appear into the light of our weaknesses that we thought that we had conquered. Na akala mo na pagtagumpayan mo na yung bagay na yun, pero ang totoo hindi pa pala. Natapos yung honeymoon period mo na sobrang high ka sa Holy Spirit, but nung lumipas na, ayan na. Akala mo na pagtagumpayan mo na. Akala mo na conquer mo na. At ano nangyayari sa atin? We feel confused. We feel ashamed and even frightened. Pagtataka ka eh. Paano nangyari na naman sa akin ito? How could this thing happen to me again? All I know, all I thought that I was supposed to be free from sin. Anong nangyari sa akin? Akala ko hindi ko na gagawin to. Akala ko hindi na ako magkakasala sa bagay na ito. All I thought is I have been renewed. I have been saved. I have been set free from sin. Napalaya na ako ng Panginoon Diyos sa kasalanan. Pero bakit nagawa ko na naman ito? Bakit nandito na naman ako sa relationship na ito? Bakit nandito na naman ako sa kalalagayan kong ito? Bakit nandito na naman ako sa bisyo kong ito? Bakit ganito na naman ang ugali ko? Bakit hindi ko pa rin nabago? Ito yung katotohanan eh. This is the truth. The truth is Jesus has freed or Jesus has liberated us from our sins. Pinalaya na tayo ni Jesus Christ sa kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. But, sabi nung binasang verse natin kanina, basahin natin ha. Sabi ng verse natin kanina, I say then, walk in the Spirit,
And you shall not fulfill the lust of the flesh. May gagawin tayo eh. We need something to do. Okay? We must cooperate with what He has done for us. Kailangan natin makipag-cooperate. May gagawin tayo. Hindi porkit pinalaya niya na tayo, nandun na tayo. Binubugbog ka na naman ng temptation. May gagawin ka. Sumunod ka sa Kanya. You have to cooperate. You have to walk with the Spirit. Or else you will be slain again. Or else you will be captured again by sin. Kung ano yung ginawa niya sa atin, tuloy-tuloy na. Huwag ka nang humiwalay sa Kanya. Ano sabi ni Paul? It was for freedom that Christ set us free. Kaya hindi naman sasabihin natin ako'y nagdi-disagree sa mga nagtuturo ng grace, Yes, may grace si Lord na palayain tayo, but it is the grace of God that gives us the appetite to have a transformed life. Yung grace ni Lord hindi lang natatapos sa salvation. Yung grace ni Lord nagpapatuloy yun. Yung grace ni Lord nagbibigay sa atin ng desire na mabago ang buhay natin. For us to be transformed. Kaya sabi nga ni Paul, it was for freedom that Christ set us free. Galatians 5:1. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery. Para sa kalayaan, pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag tayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Marami tayong nakikitang Christian, ang ganda nung simula eh. Ang ganda nung nakikita natin sa kanilang growth eh. But somehow, at some point in our life, makikita natin bakit nandududo naman. Bakit ganyan na naman ang nakikita sa kanya? Bakit gano'n na naman ang naririnig natin? Bakit yung buhay niya ganyan pa rin, parang walang nagbago? Parang bumalik ulit sa dati. May term tayo mga Christian dyan. Ang tawag dyan, backslider. It is not how you start the race. It is how you will finish the race. Hindi porkit nauna tayo, matagal na tayong Kristiyano, masasabi nating we are on top or better than anybody else. Hindi yun. Hindi nakukuha doon yun, kapatid. Ano sabi ng Bible? There will be first that will become last. And there will be last to become first. It depends. Depende kung gaano kayo katatag, kung magpapadala na naman kayo sa inyong emosyon. Kung magpapadala na naman kayo sa mga temptation ng kaaway sa buhay natin. In other words, God has already broken sin's power over us. At ang binigay sa atin what? His Spirit. At yung Spirit na yun, it directs us in living a life of freedom that is what? Pleasing to Him. Yung Holy Spirit, yun ang magdidirect sa atin ng buhay na kaaya-aya, maganda, kamahal-mahal sa paningin ng Panginoon Diyos. Kaya ito magtatalo yan eh. Ganito yan. Nagtatalo lang yan sa isang sometimes. Ito isang bagay na ito na pinagtatalunan ng soul and spirit. Okay. When people does something bad in your life, anong gagawin mo? Will you forgive them? Will you ask forgiveness even if you are not the one who committed sin? Magpapatawad ka ba o hindi mo patatawarin? Doon magtatalo yung soul and spirit. Kasi yung emotion mo ganito eh, nasaktan ako. Nasaktan ako, words are not enough. Kailangan makaganti ako. Kailangan makita ko na nagdurusa ka rin. Emotion yan. Emotion yan. Ang Holy Spirit ganito. Forgive. I am in charge. I am in control. Alam ko kung ano mangyayari. Leave it to me, sabi ng Holy Spirit. Magpatawad ka, i-release mo. Hindi ko naman kasalanan eh. Siya talaga may kasalanan. Bakit ako hihingi ng sorry? Bakit ako hihingi ng tawad? Sabi ng emotion, hindi. Hindi ako yuyuko. Hindi ako hihingi ng tawad kasi kailangan ko itayo ang sarili ko. Emotion yan. Ang Holy Spirit ganito. Hindi importante kung sino may kasalanan. Ang importante, sundin mo ko.
Ang importante, sumunod ka sa akin. And I will give you peace. And I will give you joy. No matter how bad you were hurt, follow me. Yun, hindi ka ngayon nagkakasala because unforgiving spirit is a sin. Isa lang yan. Paano yung ibang area ng buhay natin? Paano yung ibang area ng buhay natin? Paano natin idinidil? Ang nangyayari, hindi tayo sumusunod sa Holy Spirit. And it results to sin. Nagkakasala ngayon tayo. Yun na yun eh. Bakit meron pa rin akong feeling? Bakit nagtatempt pa rin akong magkasala? Kasi hindi mo sinusunod yung Holy Spirit sa buhay mo. Ang nangyayari, na-forfeit natin yung liberty, yung freedom na binigay ni Lord sa atin, by what? Selfishly choosing our way instead of God's way. Our God is a forgiving God. Tignan natin si Jesus Christ. Tignan natin si Jesus Christ. Binugbog, dinuraan, hinamak, pinako sa krus. Anong sabi niya? Father, forgive them, for they do not know what they do. Kaya mo yun? Kaya mo yun? Ang tanong, kaya ba natin gawin yun? Jesus Christ portrays a perfect illustration of obedient to His Father. Ganon din tayo. Ganon din tayo. This is the basis of sin. Ano ang basis of sin? Simple lang, if we disobey the Lord. Pag dinisobey natin si Lord, in order for us to satisfy our own fleshly desires, we sin. We disobey the Lord. Sabi ni Lord, magpakahinahon ka na. Wag mo nang patulan. Hindi ako papayag. Hindi ko papayagan yung ginawa nila sa akin na yan. Hindi ko papayagan. I will do something bad for them para patas tabla ang laban. You sin. Sa isip mo pala nagkakasala ka na eh. Sa isip mo palang nagkakasala ka na. Yun ang dahilan. Bakit nagkakaroon pa rin tayo ng desire, ng feeling to sin? In-explain ni Paul eh. Ano sabi ni Paul? The flesh sets its desire against the spirit. Isipin niyo yun, yung emotion natin nagseset na agad ng desire against the spirit. Nilalabanan niya na kaagad yung spirit. And the spirit against the flesh. Naglalaban yan, dalawang yan, yung emotion natin, yung negative emotions at saka yung Holy Spirit, naglalaban yan. Ano sabi ng Bible? For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. Nilalaban ng Holy Spirit yung soul, yung emotion natin para ano? Para ano? Para hindi mo gawin yung mga bagay na masayang-masaya kang ginagawa, pero alam mong mali. Yung mga bagay na masayang-masaya kang sinasabi, pero alam mong mali. Ano nangyayari? Nagkakasala at nagkakasala ka. Pero Kristiyano ka na. Umaattend ka na ng worship service. Nagtataas ka na ng kamay mo, pero hindi ka nagsasubmit sa Holy Spirit. Tagalogin natin. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Kung walang nagko-control sa atin na Holy Spirit, kung hindi ka nakikinig ng morning devotion, I'm sure at least nung nakinig ka ng morning devotion, may 1% nang nabago sa iyo. Kasi napapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos. We have been reminded by the Word of God by listening to His Word every day. Yes, hindi lang kayo. Ako din, napapaalalahanan. As I read the Bible, as I meditate the Word of God, napapaalalahanan din ako. Kaya huwag kayong magtataka kung ang pastor nagkakasala din, nagkakamali din. Pare-pareho lang tayong tao. But the thing is, how do we submit to the Holy Spirit?
Walang perfect na pastor, walang perfect na church, walang perfect na tao. All of us has a desire, has a feeling to sin over and over again. All of us has the impulse, has the feeling to sin. Anong tawag dyan? Sin nature. Yung sin nature, it remains within us and it must be surrendered to God. Lahat tayo may sin nature. Ang kailangan lang natin is surrender natin kay Lord yung sin nature na yan. And it does not happen overnight. Hindi ka ba nagtataka, 15 years ka ng Kristiyano, 20 years ka ng Kristiyano, there is something in your life that you cannot change. Bakit? Kasi it satisfies you. It satisfies you. Kailangan yung satisfaction mo na yan, i-surrender mo yan kay Lord. Kailangan ang nasasatisfy si Lord, hindi tayo. Kailangan ang nasasatisfy sa buhay natin ang Panginoon Diyos. Ang piniplease natin si Lord, hindi yung sarili natin. Because when we please God, when we satisfy God, He takes care of our business. Siya ang kumikilo sa atin. Pag ginawa ka ng tao na hindi maganda, huwag mong isatisfy yung sarili mo para makaganti ka, para huminga, lumuwag ang pakiramdam mo. Hindi. Isumbong mo kay Lord. Si Lord ang bahala. Bibigyan ka ng kapayapaan ni Lord. God will give you peace. God will give you joy. God will give you comfort. God will give you a confident. O sabi ni Juliet, mahirap po talaga. That we need is to pray for strength and guidance and seek support from faith community. That's true. May nangyayari sa paligid natin every once in a while. May nangyayari sa loob ng simbahan, sa loob ng pamilya, sa loob ng magkakaibigan. Nangyayari yan eh. But the thing is, ano ang goal mo? To satisfy yourself or to satisfy God? That's the formula. Paano hindi ako magkakasala? Ibigay ko sa Panginoon. Si Lord nang bahala. Lord, ayoko pong magkasala. Hanggat maaari, Panginoon Diyos, nagsasubmit po ako sa inyo. Hanggat maaari, Panginoon Diyos, can you please take care of this situation, Lord? Ayoko po magkasala sa iyo, Panginoon Diyos. It doesn't happen overnight. It is a continuing work of the Spirit within us. Kaya nga sabi ni Paul, walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. Sa trabaho mo, natetempt ka na naman. Sa relationship, Lord, anong panahon na, Lord? Magme-menopause na ako, hindi pa rin dumarating, Lord, yung aking forever. Huling biyahe na to, Lord. Sabi ni Lord, hindi naman kinreate na para dyan. May plano ako sa iyo, may ibibigay ako sa iyo, huwag kang mag-alala, nagmo-module na. Huwag nating ipilit is to satisfy ourselves. Sabi ni Paul, sinasabi ko sa inyo, lumakad kayo ayon sa Espiritu. If you have accepted Christ as your Savior, you have been united with Him. His likeness, His holiness is present in your life. And He empowers you to resist what? Temptation. I-apply natin lagi sa buhay natin yung what? Yung power of the Holy Spirit. Ang taong nagsasubmit sa power of the Holy Spirit may renewed mind, may renewed heart, may renewed life. Bakit? It is no longer I who live, but Christ lives in me. Paano mo sasabihin, Christ lives in me? Yung pride mo pa rin ang umiiral. Yung emotion mo pa rin ang umiiral. You have to resist temptation. The temptation of getting anger. The temptation of what? Having a jealous spirit. The temptation of what? Having a bitter spirit. The temptation of what? Many things. Ang daming temptation sa atin. Anong dapat natin gawin? We must have faith that He can remove ungodly strongholds within your heart. I'm sure wala na madalang naman ng teenager na nakikinig sa atin ngayon dito. Even yung anak ko 25 years old na yan. Lahat tayo dito adults na. Lahat tayo dito, karamihan sa atin dito, 3 na ang citizenship. Yung mga nasa Pilipinas, 2 na ang citizenship. May senior citizen na, may Filipino citizen. Sa Amerika, US, Filipino, senior citizen. Pang-4, yung citizenship natin sa langit. Ano pa bang hihintayin natin, kapatid?
What more do we ask for? Naranasan na natin ang lahat ng saya ng buhay. Naranasan natin ang lahat ng hamon ng buhay. Naranasan na natin ang lahat ng pait, sakit, hapdi ng buhay. Nakilala mo na si Jesus Christ. Nakilala mo na si Jesus Christ. Ang tanong, mahirap bang mamatay sa sarili natin? At ang mabuhay sa atin si Jesus Christ? That's a question to all of us. We must have the strength to remove ungodly strongholds within your heart. And for us to walk in the Spirit so that the Lord will continuously work to set us free from all sin and bondages sa buhay natin. Simple lang eh. Anong responsibility natin? Say no to sin and say yes to Him. Bakit? Tumanggi sa kasalanan at sumang-ayon sa Panginoon. Simple lang. Alam mong mali, wag mo nang gawin. Alam mo magkakasala ka na naman, isurrender mo kay Lord. Ilapit mo sa Panginoon, isumbong mo sa Diyos. Why? Jesus provides the all-complete, total package liberty that your soul needs. Lahat tayo mapapalaya ng lubusan. All of us will be set free from the total bondage of sin if we learn to surrender everything to God. Ang ganda ng verse natin. Uulitin natin. Okay? Yung verse natin, Galatians 5:16 to 17. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And they are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Sa Tagalog, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Ang mga ito ay laban sa isa't isa. So ang tanong, why do I still have the feeling to sin? Only because you don't totally surrender and submit to the will of the Holy Spirit. So paano natin mababawasan yan? Unti-unti as we walk our life, our daily life, walking in the Spirit of God. Surrender, submit to that still small voice of the Holy Spirit na kumakausap sa iyo sa bawat oras ng buhay mo. Kapatid, I hope this give us a powerful encouragement. Trusting God means looking beyond what eyes can see to what God can see. To live the Christian life is to allow Jesus to live His life in and through us. In that way, we will listen and praying na mawalan tayo ng feeling and desire to sin. Kung dati bonggang-bongga tayo kung magkasala, at least 1% a day na babawasan. Natatransform, may progress yung ating development sa buhay natin. Hanggang sa nakikita natin, natatapos natin yung takbuhin ng buhay, we are becoming a better person, a better Christian, a good follower of Jesus Christ. I hope nasagot natin yung tanong na yan. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa biyaya ng iyong mga salita na inyong ibinabahagi sa amin sa araw-araw. We thank you, Lord God, for your powerful revelation that you are teaching us, equipping us each and every day of our life. That beginning today, Father God, things that are ungodly, things that are not pleasing to your sight, maybe it is because of our emotions, because of our negativities in life. The way we see things in our life gives us or provokes us to sin, Panginoon Diyos. But as we learn to surrender to your still small voice, by your Holy Spirit, Lord God, we will submit everything and surrender to you. Isinusuko po namin ang lahat ng mga ito sa iyong paanan. Pakalinisin mo kami araw-araw,
sanctify us, purify us, Lord God, because we want to please you, not ourselves. We want to satisfy you, not ourselves. We die in ourselves daily, picking up our cross and following only you, Jesus, in our life. Salamat po sa iyong papuri at mataas na pagsamba. Ang lahat po ito'y tinataas namin in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer, and all God's people say, Amen, and Amen, and Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Monday morning sa ating lahat. Lagi po ninyong tatandaan, always submit and surrender to the Holy Spirit. In that way, the feeling of committing sin, matututunan nating mawala, maalis, humina sa ating buhay. At lagi huwag niyong kakalimutan mga kapatid, we are blessed by God. I love you all with the love of the Lord.